Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po dyan sa inyo ngayon? Umaga man po, tanghali, hapon, gabi, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Ngayon mga kabunyog, pag-usapan natin itong tungkol sa kakasuhan nga ba ni Sara ang mga vloggers? Mayroon kasing isang vlogger na nag-live, si Takiro Miyamoto ba yan? Ito yung title niya. Sabi niya, Sara napikon, vloggers nagkalat ng chismis kakasuhan ni Sara. Mga kabunyog, itong topic kasing ito, yang tungkol dyan sa sinasabing napikon si Sara, yan yung tungkol sa marami talagang vloggers na nagano yan. Kahit sa mga opposition vloggers, maraming nag-topic niyan eh. Ako hindi ko tinapik yan kasi unang-una medyo chismis nga talaga. Ayaw ko naman na ayaw ko naman na bumaba sa ganung level na chismis na ang pinag-uusapan natin. Siyempre, abogado naman ako at saka professor. Pinipili ko rin yung mga topics. Kaya nang lumabas yung balita na yan, actually marami nga sa aking nagtatanong, Attorney Enzo, totoo po ba ito? Mayroong basketball player daw na nalilink si Sara Duterte. At binigyan daw ng gasolinahan. Yun daw confidential funds na 125 million halos ginamit daw, binigay doon sa basketball player na yon. Tapos kinapalaunan, pinangalanan yung basketball player, Jan Amores daw. So ngayon, ang sabi nito ni Kiro Miyamoto, isang vlogger, na mayroon daw mga usap-usapan sa sirkulo ng mga supporters ni Sara Duterte na parang iniisip na kasuhan itong mga vloggers na nag-discuss ng topic na yan. Totoo kaya nakakasuhan itong mga vloggers na to? Ang totoo nga mga kabunyog, ang totoo niyan, hindi ko nga yan diniscuss yung Maraming nagtanong sa akin yan. Sabi nila, totoo ba Attorney Enzo na may nalilink nga kay Sara na basketball player daw? Ang totoo, hindi ko na sinagot yon kasi at hindi ko rin yan ginawang topic na o ginawang content sa aking live. Kasi nga wala akong alam kung totoo ba yan. Kasi mahirap din na chismis. Mahirap naman na chismis. Saka yung Jan Amores na yan, yung basketball player na yan, naalala ko yan noon, minsan na-involve yan sa kumbaga medyo magaspang ang ugali niyan sa paglalaro eh. Ngayon may inaway yan sa loob mismo ng court, yung sa basketball court, nakipagbugbugan yan, yung Jan Amores na yan. Ngayon talagang yung Jan Amores na yan, binash siya noon, grabing bashing ng mga netizens noon. Tapos bigla, si Sara Duterte, Vice President noon, nagpadala ng card. Yun, totoo yun. Yun, hindi chismis yun, yung pagpadala noon ng card. Pero noon pa yun. At saka, ang padala noon ng card na parang dahil nga grabe ang bashing sa kanya, parang bigla may si Sara Duterte nag-send si Sara Duterte ng card doon kay Jan Amores. Kasi nga, di ba, si Sara Duterte naman, alam naman natin yan, mahilig din yan sa mga magaspang na ugali. So, parang noon, nang lumabas siya nung issue na yan kay Jan Amores, ang ang nagiging comment lang doon na parang si Sara Duterte, dahil nga nakilala yung Jan Amores na yun sa kagaspangan ng ugali, parang yung pagpadala ni Sara Duterte ng ng mensahe, nang binabas ito, parang ipakita na wag namang ganon ang wag namang husgahan ang tao. Yun, nakipagrambulan, tama si Gis. Yun yung context nun. Yan yung alam kong lumabas yung issue na yan kay Jan Amores. Nung nakipagrambulan ito sa larong basketball, tapos grabe ang bashing na inabot ng social media, si Sara Duterte nagpadala ng message sa kanya na parang alam namin na binabas ka pero palampasin mo na lang yan, i-maintain mo lang yung parang ganun yung mensahe ni Sara Duterte noon. Ang comment nga noon, yung isang bastos na player ay sinuportahan ng isang bastos din na opisyal. O yun si Sara. Mas sa ganung context yun.
Pero yung kumakalat ngayon ng mga chismis na ito daw pala ay may affair kay Sara, na si Sara daw at yung asawa niyang si Man Scarpio ay hindi na maganda ang pagsasama, na ito daw si John Amores ay gininigaluhan yata ng gasolinahan, sabi ko, iba na yon. Pagka gano'n na ang topic, medyo ano na tayo, medyo control na tayo. Hindi natin ah, hindi natin ayaw ko rin ng ganyang mga topic na gano'n na ang level ng usapan. May halo ng intriga, chismis. Hindi naman natin ginagawa yon dito sa vlog natin. So, pero maraming nag-discuss niyan. Maraming vloggers talaga na inano yan, diniscuss yung topic na yan, siguro dahil gusto nilang makakuha ng mataas na views. Kasi syempre, pag pinag-usapan mo yan, maraming magkaka-interest dyan. Maraming maiintriga dyan. O didadami ang views mo. Yan ang mahirap ng ilang mga vloggers na ang hinahabol ay mga views. So ngayon, sabi nito ni Takeru Miyamoto, nakita ko, yan pong hiniram ko po sa kanya in-screenshot ko lang yan. Sabi niya, Sara Napikon, vloggers, nagkalat ng chismis, kakasuhan ni Sara. May mga kwento-kwentuhan daw sa sirkulo ng mga supporters ni Sara na hinihiling nila na kay Sara Duterte nakasuhan itong mga vloggers. Bakit daw kakasuhan? Kasi chismis nga daw ikinalat. Nang-iintriga, paninira, malisyoso. So pwede silang makasuhan ng cyber libel. So ang tanong, kakasuhan kaya ni Sara yon? Sa totoo lang mga kabunyog, hindi naman siguro dapat umabot sa kakasuhan. Kasi unang-una, pag public figure ka eh. Una itong si Sara, public figure. Ano lang naman yan? Normal naman yan na iintrigahin ka. Kung kani-kanino ka i-chismis. Ano yan eh. Kung ayaw mo na maging subject ka ng mga chismis, ng mga intriga, di wag kang mag-public figure. Ganun lang yan, di ba? Kung ayaw mo na magiging subject ka ng mga intriga, mga chismis, wag kang mag-public figure. Ganyan talaga ang public figure. May level ng privacy mo na sinusurrender mo. Ano yan? Hindi naman yan Tingin ko naman lang yan. Nang-iintriga lang talaga, nang chichismis lang talaga yung mga vloggers na yon. Bagamat mali din yun sa mga vloggers kasi dapat sana sa mga vloggers din wag ganun. Hindi naman ibig sabihin na magandang topic yon kasi makakakuha ng maraming views ay gagawin na nilang topic. Hindi rin maganda yon. Pero sa isang banda rin, si Sara din, wag din siyang masyadong aabot pa ba sa puntong kakasuhan niya yung mga yun? Ano naman yan eh. O ano naman yan, medyo sobra naman yan kung kakasuhan niya pa. Ano lang yan? Nagiging subject lang siya ng mga chismis intriga dahil public figure siya. Kaya dapat palampasin na lang yan ni Sara, wag na siyang mapikon sa ganyang bagay. Bagamat tulad nga ng sinasabi ko, sa isang punto rin kasi yung mga vloggers mali din. Pumili din dapat ng magiging topic. Yun namang mga may substance na topic, wag yung mga tulad niyan. Kaya lang, mayroon naman talagang ganong mga vloggers na mas gusto nila yung ganyang mga topic. Unang-una, maraming magkaka-interest dyan, maraming views yan. Kaya ginawa nilang topic yan. Ang alam ko nga, may mga nagre-react sa atin, sabi nila, si Nino Barsaga daw nag-discuss niyan at saka si Epifanio Labrador. Nakita ko nga, pero patapos i-discuss yan nila Nino Barsaga at ni Epifanio Labrador, maraming mga nag-discuss din ng mga vloggers. May mga opposition vloggers ngang nag-discuss niyan eh. Pero, ano na yon? Sa tingin ko, wag namang umabot sa kasuhan. Tulad ng nasabi ko, mali yung ginawa ng mga vloggers na ginawang topic yan kasi hindi nga maganda eh. Masyado namang cheap yung topic na yan. Kaya lang, sa parte din naman ni Sara, huwag niya naman siyang pikon. Malampasin niya na lang yan. Ano siya eh, public figure siya eh. Hi kay Mel Manila, salamat sa pag-send ng donations. Palampasin niya na lang yan. Kaya yung mga kumakalat ngayon na kakasuhan daw ni Sara yung mga vloggers na yon na nagkalat ng chismis.
tungkol nga sa kay Sara at doon sa isang nagngangalang basketball player na Jan Amores. Eh, palampasin niya na lang yan kasi ano naman yan eh, public figure siya, natural, pagkikwentuhan talaga siya. Ha? Kahit naman ang mga ibang politiko, nililink din naman yan kung kani-kanino. Di ba? Maalala nyo yung breakup nga ni Dominic, Dominic ano ba yon? Ano bang apelyido ni Dominic? Roque? At saka ni Bia Alonso? O di ba nalilink din yung mga politiko? Ang alam ko, nalink kay Joey Salceda, nalink kay Bolit Halusos, o di ba? Nagkaso ba sila Joey Salceda? Nagkaso ba sila Bolit Halusos? Hindi. Kasi ganyan talaga. Kapag public figure ka, ay talagang gagawan ka ng kwento eh. Ha? Ganun yun. Kaya dapat si Sara Duterte, wag niya nang anuin yan. Palampasin niya na lang yan. Masyado naman siyang sensitibo sa bagay na yan. Ganyan talaga eh. Public figure ka eh. Eh kung ayaw mong pagkikwentuhan ka, pag-iintrigahin ka, ha? Ano yan? Di wag kang mag-public figure. Ganun lang yun eh. Sa isang banda rin, yung mga vloggers din, magpili din kasi ng content. Di ba? Magpili din ng content. Wag naman yung mga ganyan, masyadong cheap na yan eh. Masyadong cheap na yan na topic. Oh. Kaya ako, pag mga pumipili ng topic, pag mga ganyan, naalala nyo, diniscuss ko ba yan sa aking mga vlogs, yung chismis na yan? Ngayon ko lang yan diniscuss dahil nga dito na sa lumalabas ng issue na kakasuhan daw ni Sara yung mga vloggers. Ayun, sabi ko, i-discuss ko nga itong issue na to. Pero nung lumabas yan na yung confidential funds daw ni Sara na 125 million ay ginamit diyan, binigay diyan sa player na yan, nagpatayo daw ng mga gasolinahan. Ewan ko, may sabi ko medyo ano na to, medyo foul na to. Saka medyo wala naman yatang ebidensya niyan o testigo. Medyo mahirap-hirap. Oh. Anyway, kaya maraming nagtatanong niyan sa akin, "Attorney, hindi mo pa 'to nadi-discuss," sabi nila. "Hindi mo pa 'to nadi-discuss si Sara. May binigyan na basketball player, binigyan ng gasolinahan." No. Sabi ko, hindi ko po alam ang detalye niyan, mahirap pong mag-discuss yan. Hindi ko sabi ko hindi ko po kabisado. Kaya saka wala po tayong confirmation kung totoo yung issues diyan. Kaya hindi ko po diniscuss. So yan po. Pero yun na nga, diniscuss ko lang yan ngayon kasi kumakalat na ang balita, nakakasuhan daw ni Sara. Yung mga vloggers na nagkalat o nag-topic ng ganon. Sana, wag niya na. Palampasin niya na lang yan. Palampasin niya na lang yan. Ano naman yan eh. Public figure naman siya. Talagang ganyan pag public figure ka. Okay. Sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.